Ito yung mga korting gold bars na mga bato, no, sa loob ng University of the Philippines, no? Maganda ang pagkagawa, man-made at sobrang bigat. Sigurado itong nasa Second World War pa ito. Nakahilera. Hindi original yung mga bato ito. Ayan. Sobrang ganda pagkagawa. Sign. Lalong-lalo na ito. Bato talaga siya. Hindi siya semento. Ito. Marunong gumawa yung mga hapon ng mga ganitong klase. Nakahilera siya. Yan. So, kung nakahilera ito, no, at doon ang tumbok niyan, nandun yung cross kasi na kalsada. Possible nga doon. Kasi dito kung dito, madaling kunin eh. So, ito yung isa, oh. Korting, may pagka-heart na korting kabaong. Parang cascade. Napalaki ito. Mahirap itong buhatin at ilayo, no? So, dito lang din yan nanggagaling for sure. So, itong area na ito din ay old, no? Old na structures sa loob ng Cathedral ng University of the Philippines. Pinakaluma ito. Itong mga batong ito ay ay umabot pa ito ng Second World War. So, kwadrado yung nasa gitna, oh. Pansinin nyo yan. Saka yan, hindi gawa ng Pilipino yan. Gawa talaga ito ng mga Japanese. So, sa purma niya na parang tao, no, na nakaharap dyan, possible mayroon siyang tinuturo dito sa banda rito sa baba. So maaring may tunnel dito sa ilalim, lagusan. So itinayo nga itong parang gold bar. Itinayo parang gold bar. So, bato talaga yan, hindi yan gawa na semento. Bato na nilelok ng mga Japanese. Magandang pagkasit up. Hindi kayang buhatin yan kahit ng mga 10 tao. Yung side niya parang gold bar. So itong mga jars na ito, siguradong luma na ito. Possible kung ito ay nilagay man, makabago ng lagay. Pero kung ito ay umabot sa Japanese Imperial Army era, possible na may sikreto ito. Malupit, maraming itinago ang mga Japanese dito. Yan, oh. May cross pa. Cross sign, cross na kalsada. Yun ang target.